Oh my gosh, hi guys. Look, it's snowing today. We have a snowstorm, so we're home. If you can see, yung car ko is the second, dalawang car na magkatabi dyan from the left. Na-buried na siya ng snow. That's gonna take me a while to clean it up. I don't know if I should go to work today. Pero ngayon, cancel yung school. And tsaka ng buses because it's very dangerous to drive like this. Merong car doon. Hindi na makakaano siya o nagpaikot-ikot na lang yung tire. Hindi na siya nakakagalaw. Kahit may winter tire ka pa. You know, baby, it's very cold here and it's very, very cold. Ikot lang siya ng ikot yung tire na ikot. Kasi nai-slide na siya. See? It's gonna take a while for him to get out. Sure, baby. Yeah, ito yung problema dito sa Canada. Or, I know we're sa North America na laging may snow. So, ang mahirap pa dito is kung hanggang bukas, hanggang umabot ka sa isang araw. Yan, buried na siya, super lamig. Tapos, pag uulan pa yan, titigas. Mababasa, titigas siya, slippery. So, super mahirap din talaga. Ito yung we struggle sa weather dito. Kung may bagyo o may tornado sa Pilipinas, ito naman yung struggle dito sa kaya minsan talaga hindi lumantas yung mga tao na istak sa bahay, kaya malungkot ang buhay pag winter time kasi minsan talaga araw-araw ng tigil, tapos yung ibang tao na nabuburga sa bahay na nalulungkot na. Ang maganda lang dito is pag lumalabas yung mga bata, maganda talaga naman maglaro sa ice, pero super lamig, minsan dumidikit ka pa. Yeah, so yung lalaki doon, so paano niya kaya yan, and it's gonna, he might end up just park his car there hanggang may tutulong sa kanya, pero ay at this time mahirap humanap ng tulong dahil I'm sure somewhere may nai-stuck din. Mahirap talaga, mahirap paikot-ikot yung tires, ikot lang siya ng ikot, talagang hindi na siya. Pero yung iba, mga magagaling may technique yan, may technique pa paano makaalis. Siguro yung steering mo, ikot lang yung ikot, pero yan, oh my god, snowstorm or snowfall. May iba, may tumatakbo pa rin sa sasakyan. Yung iba, yung snowplow, yan yung naglilinis ng snow sa daan para walang disgrasya. Pero most of the time, oh my god, super slippery, kaya umiikot yung sasakyan, nag-slide, kaya mostly disgrasya. Hindi lang isa, dalawa, sunod-sunod yung disgrasya na yan kasi once na mag-slide yung una, slide din yung pangalawa, tatlo, apat. Yung iba, hindi nila napapansin yung yung brake. Hindi siya talaga dapat i-brake kasi pag dire-diretso yung brake, yung parang full brake, for sure mag-i-slide ka, iikot yung sasakyan mo, tapos pag ikot niyan, slide, tamaan mo yung nasa harap ng sasakyan, tapos sunod na yung next sasakyan, kaya ganyan mostly ang disgrasya. Kaya
ito yung advantage ng nakatira sa apartment or condo or anything na nasa sa building kasi you basically pay for someone to pay for nag-i-snow plow, naglilinis ng snow sa daan. So we don't have to worry. Pag nakatira ka sa bahay, oh my gosh, kailangan mo linisan. Siguro mga every 2 hours kailangan mo ganyan. Or even every hour. Kasi magbi-build up ang snow. So, pag magbi-build up ang snow, hindi ka na talaga makakalabas ng bahay. Minsan nata-trap na yung door mo na ano na. So, kailangan linisan at saka yun. Super lamig, kailangan ko lang pumasok. Hopefully, I can go walk around and show you guys kung gaano kahirap mag-shovel. Oh my gosh. Tapos sobrang lamig. My friend, she's gonna clean up. They're gonna start shoveling. And this is the part that's very, very hard is shoveling. So, yun. Kaya magdadalawang isip kung bumili ng bahay. Kasi 6 months yung snow. Winter time actually. 6 months. Malamig. So, minsan talaga nag-i-snow everyday. Kaya, siyang kapal. Minsan it's not fun to shovel. That's the problem of having a house. Lalo na pag malaki yung driveway mo, tsaka backyard mo. Oh my gosh. So, yan din another reason why I don't want to buy a house. Because my kids are still small. Maliit pa to, hindi naman sila nakakatulong mag-shovel. Nakakatulong sila magdumi, maggulo. Pero at this time, I think wala pa sa isip kong bumili talaga ng bahay. We'll stay apartment muna. At least yung ibang taong naglilinis for me. And then, yun. May option naman ako kung pwede kong i-park yung sasakyan sa basement para hindi na ako maglilinis ng snow. Pero pinark ko siya dyan dahil mas mabilis pag kailangan ko na pumasok sa work. Mabilis na siya, kakalabas ka agad ako. Pag sa basement, oh my god, ang layo. It's gonna take me another 5 minutes bago makalabas ng basement. Ayan. Ako kasi laging last minute lagi ako nag-rush. So, tingnan mo. That's actually my friend. Yeah, she's gonna be there the whole day cleaning up.